Nasipa ni Aldrin ang gulong ng sariling sasakyan dahil sa galit. Tama nga ang ama, may hinala ba sa kanila si Michael? Sigurado siya na sinusundan siya kanina ng hindi kilalang tao. Ang balak na puntahan si Amanda hindi na niya itinuloy. Kailangan nilang mag-ingat na wala na sa posisyon ng ama niya. Hindi maaaring pati ang plan B nila ay masira rin. Mabuti na lang at napansin niya ang nasunod sa kanya galing pa sa kumpanya. Huwag mo kong sisisihin kung maagaw ko man mula sa'yo si Asunta. Kausap ni Aldrin sa sarili habang matalim ang tingin sa kawalan. Mabilis niyang dinukot ang cellphone at tinawagan si Amanda. Ginagawa mo ba ng tamang trabaho mo? I did, pero dahil sa buwisit na babaeng yun, nawala na ng oras sa akin si Michael. Nagmamaktol na reklamo ni Amanda. Dan gamitin mo ang batang nasa sinapupunan mo. Angin ni Aldrin sa babae habang mahigpit na hawak ang cellphone. Sa tingin mo, hindi ko ginagawa yan? Inis niya ring angil kay Aldrin. Alam niyang siya ang pinag-iinitan nito ngayon dahil hindi nakuha ang gusto mula kay Asunta. That's bullshit. Kung alam ko lang na walang kahit katiting na pagtingin sa'yo si Michael, ay hindi na dapat ikaw ang kinuha ko. Naiiyak na nakagat ni Amanda ang ibabang labi. Nagsinungaling kasi siya kay Aldrin. Nang tinanong nito kung gaano kalaki ang paghahangad niya noon na maangkin si Michael ay nagsinungaling siya. Ginawa niya yun upang siya na ang kuning kasabwat nito. Totoong mahal niya si Michael pero hindi totoong may mutual understanding sa pagitan nilang dalawa. Gumawa ka ng paraan na manatili sa tabi mo si Michael kahit konting oras lang upang magkaroon ako ng pagkakataon na makalapit kay Asunta. Pagalit na utas niya sa dalaga. Akala ko ba ay malaya kang nakakalapit kay Asunta? Nagtataka niyang tanong kay Aldrin. Iba na ngayon ang sitwasyon. Nagkaroon ng problema sa kumpanya at mukhang wala na siyang tiwala kay Daddy. Nag-aalalang napahinga ng malalim si Amanda. Unay naging limitado na rin ang communication niya kay Ramil. Kapag nakaalala na si Asunta at nasabi kay Michael na itong nakatalik nito ng gabing iyon at hindi siya ay tapos na ang buhay niya. Kanina niya lang din nalaman mula sa tawag ni Ramil ang tungkol doon at pinag-iingat siya. Kailangan nilang mapatay si Asunta bago pa ito makaalala muli. Inimbitahan ko kanina si Michael na magselebra bilang pag-upo sa CEO sa kumpanya, ngunit hindi pa siya nag-agree. Gumawa ka ng paraan na matuloy at may plano ako para sa inyong dalawa. Utos ni Michael sa babae. Napangisi si Amanda at gusto niyang ideyang naisip ni Aldrin. Tsak sa pagkakataon na ito ay aayawan na ni Michael si Asunta. Matapos tawagan si Amanda ay kinontak ding ibang tao si Aldrin bilang paghahanda ko sakaling matuloy ang plano. Pero magpapalamig na muna sila ngayon upang humupa ang pagdududa sa kanila. Ang mahalaga ay walang maalala si Asunta na siyang may alam sa ilan nilang sekreto. Sa bahay nila Michael, nagulat si Asunta nang biglang dumating si Michael kahit maliwanag pa ang paligid. Nagtampo pa naman siya kanina at hindi nito tinupad ang pangako na tatawagan siya kahit ano nitong busy sa trabaho. Ang akala ko'y gagabihin ka ng uwi. Nakangiting lumapit si Michael sa dalaga at ginawaran to ng halik sa noo. Kamustang pakiramdam mo? Overwhelmed na naman ang puso niya. Parang normal na lang sa binatang ginagawang pag-alaga sa kanya at paghalik. Much better. Bakit ang aga mo umuwi? Tanong niya muli sa binata. Gusto kong nakikita kita at na-supervise ang kalusugan mo upang makapag-focus ako sa trabaho. Bahagyang umawang ang labi ni Asunta at hindi makapaniwala sa narinig mula sa binata. Hindi niya alam kung hallucinate lamang ang narinig niya o nabibingi lamang siya. Parang baliktad. Hindi ba dapat nadidistract ito kapag nasa paligid lang siya? Napasunod ang tingin niya dito na maghubad to ng coat na iwan ay full sleeve. Sir, saan ko po dadalhin ng papeles? Tanong ng assistant ni Michael na nakasunod lang dito. Dalhin mo sa room ko. Hindi tumitingin na utos ni Michael habang tinutupi hanggang siko ang manggas ng suot. Napasunod ang tingin ni Asunta sa lalaking may bitbit na maraming folder at attache case. Ganun karami ang trabaho mo? Hindi makapaniwalang naitanong niya sa binata. Di ko mambibig na tumango si Michael. Come, let me see your wound. Tumabi ng upo si Michael ng dalaga at tiningnan ang sugat nito sa braso na nakabandage. Hayaan mo na ang nurse ang maglinis niyan at gawin mo ng inuwi mong trabaho. Nilayo niyang braso sa binata. Mamaya pa naman kasi yon dapat linisin at papalitan ng gasa. No, makakapaghintay ang trabaho ko.
Pagpumilit ng binata at inabot na muli ang braso ng dalaga. Napabuntong hininga si Asunta at ayaw makinig sa kanya ng binata. May 30 minutes pa namang natira bago linisin yun ng nurse pero hindi makapaghintay ang binata. Pero mas gusto niyang ito ang maglinis noon kasi with extra love and care ang ginagawa nito. Hinihipan pa nito ang sugat niya kahit hindi naman masakit. Matapos palitan ng gasa ay napatingin si Michael sa orasang nakasabit sa dingding. 5:45 lamang ang oras. Alam niyang hindi pa tapos maglutong katulong ng pagkain nila. Gutom ka na ba? Mabilis na umiling si Asunta. Puro kain na nga lang siya at ang katulong ay makulit kasi yun ang bili ng binata sa mga ito umano. Balak mo ba akong maging balyena? Pagtataray niya rito. Pumalatak si Michael at mabilis na pinapatag ang nangungunot na noon ng dalaga gamit ang hinlalaki. Kahit na maging umba-umba ka pa, hindi kita iiwan. Napalabi si Asunta at inuto pa siya ng binata. Paano kung wala akong amnesia? Mabait ka pa rin ba sa akin? Sandaling natigilan si Michael. Hindi niya alam kung bakit naitanong yun ng dalaga. May nakapagsabi sa akin na totoong mahal kita pero hindi mo ko mahal. Nangangalit ang bagang ni Michael at hindi natuwa sa narinig. Naging bulag lamang ako noon kaya bumabawi ako sa iyo ngayon. Alam ko na rin na obliga kang alagaan ako at nalagay sa panganib ang buhay ko. Dahil sa'yo. Sinong gagong nagsabi niyan sa'yo? Isa pa'y walang ibang nakakaalam ng tungkol dito, maliban sa kaibigan mo si John Rhee. Lalong nangalit ang bagang ni Michael dahil sa galit. Hindi na mahalaga kung sino siya. Ang gusto kong malaman ay kung totoo. Kung wala akong amnesia, aalagaan mo pa rin ba ako? Malungkot niyang tanong sa binata. Bago ka pa na-aksidente, ay nakapagpasya na akong bigyan ng oras ang sarili ko kasama ka. Seryosong tugon niya sa dalaga. Matipid na ngumiti si Asunta. Ang tipid pa rin ng binata sa kanya. Kahit pag-uutuman lang ay hindi magawang sabihing mahal siya para mapanatag na siya at hindi mag-isip ng kung ano-ano. Hindi ako marunong sa mga matatamis na salita. Mas gusto kong iparamdam ang nilalaman ng puso ko kaysa ang magsalita. Parang biglang nakonsensya si Asunta at sumama ang loob ng binata dahil sa pagdududa niya rito. I'm sorry, biglang lumambot ang puso ni Michael na makitang naiiyak ang dalaga. It's okay, don't worry at matapos din ang lahat ng ito. Hindi ko hayaang may makapanakit pa sa'yo kahit ang sarili ko. Kinabig niyang ulo ng dalaga at sinandal sa balikat niya. Thank you at pasensya na sa inasta ko. Naguguluhan kasi ako. Nagyuko siya ng ulo at hindi magawang salubungin ang malamlam na tingin ng binata. Hindi na niya pinigilan ng dalaga nang umalis tumula sa pagkakasandal ng ulo sa balikat niya. Ginagap niyang isa itong palad at tinayaan sa nais na gusto. Okay na ako, gawin mo ng inuwing trabaho mo upang hindi ka mapuyat. Ngumiti siya sa binata upang hindi na mag-alala pa sa damdamin niya. Napilitang tumayo na si Michael. Ikuha na muna kita ng tubig. Nakangiting tumango siya sa binata at sinundan ng tingin ito hanggang sa makapasok sa loob ng kusina. Mabilis na tinawag ni Michael ang katulong at tinanong ito kung sinong naging bisita ni Asunta o mga nakausap nito sa araw na yon. Sir, ang fiancé mo pong dumating kanina at si Miss Cara. Dumating din po si Sir Aldrin at si Ma'am Asunta ang nagpapasok sa kanya. Naikuyom ni Michael ang kamao nang marinig ang pangalan ng kaibigan. Malinaw na sa kanya ngayon kung saan nakuha ni Asunta ang mga bagay na tinatanong sa kanya kanina. Hindi niya maaring pagbawalang makipag-usap ang dalaga sa kaibigan niya at baka magduda lalo. Mukhang nakuha na kasi ng kaibigan niyang tiwala ni Asunta. Kapag muli siyang bumisita dito, ay agad mo akong tawagan. Maliwanag? Opo, sir. Nakayuko ang ulo na ani ng katulong. Nagsalin na ng tubig si Michael sa isang baso at dinala sa dalaga. Hinayaan niya lang na manood ito ng movie sa television. Malapit ng malutong pagkain, maiwan na muna kita at maliligo lang ako. Dinampot niya na muna ang basong may laman na malamig na tubig, saka tumango sa binata. Pagkapasok ni Michael sa sariling silid ay agad siyang naligo. Talagang sa kwarto niya pinadala ang papeles sa halip na sa library at gustong doon patulugin ng dalaga. Hindi pa siya tapos magbihis ay tumunog ang cellphone niya at ang tumatawag ay si Jerome. Sir, mukhang nakatunog na sinusundan siya. Tsk, bakit hindi naging maingat ang tao mo? Inis na angil ni Michael. I'm sorry sir, marahil ay nagkaroon na sila ng idea dahil naging biglaan ang pag-agaw mo sa posisyon at hindi sila nakapaghanda. Paliwanag ni Jerome. Napabuga ng hangin sa bibig si Michael. May puntong sinabi ni Jerome, kaya hindi maaring isisi lahat sa tao nito. Mas maganda po na manatiling malapit sa iyo ang kalaban upang mabantayan din ang kilos nila, suggest ni Jerome. Yan din ang naisip ko.
Hindi pa sapat ang ebidensya upang magturo kung sinong tunay na nagpadukot sa akin noon at sa nagtangkang sa buhay ni Asunta. Tatawag po akong muli kapag may bagong balita. Paalam ni Jerome. Napabuntong hininga si Michael nang wala nang kausap sa kabilang linya. Nagmadali na siya sa pagtapos ng bihis at lumabas ng silid. Huminga siya ng malalim na makitang dalaga na nakatutok ang tingin sa television pero mukhang tagusan ng tingin doon. Halatang malalim ang iniisip nito at alam niyang binabagabag pa rin ang isipan sa kung ano man ang sinabi dito ni Aldrin. Napakurap si Asunta nang umpo sa tabi niya si Michael. Hindi niya namalayan ang paglapit nito sa kanya. What's wrong? May bumabagabag ba sa isipan mo? Nag-aalalang tanong ni Michael sa dalaga. Gusto kong makausap ang taong nakasama ko bago maaksidente. Okay, mag-arrange ako ng dinner sa labas kasama siya at ang kaibigan ko. Nagulat si Asunta sa mabilisang sagot ng binata at sumang-ayon pa. Ang akala niya ay pinagbabawalan nito ang sinumang lumapit sa kanya ngayon. Come, the food is ready. Inalalayan niyang dalaga na tumayo. Okay lang ba talaga sa'yo? Tanong ni Asunta. Alam niya pinadala pa ng binata sa police station si Ramil. Nakalabas lamang dahil walang ebidensya na maaring magturo dito ni isa sa salarin kung bakit may bumaril sa kanya. Yes, isa pa ay nag-aya ang kaibigan ko na iselebra ang pagkaupo ko sa kumpanya bilang CEO. Nakuha mo ng posisyon para sa'yo? Mukhang gulat na tanong ni Asunta. Alam mo tungkol dito? Mukhang gulat ding tanong ni Michael. Natigilan si Asunta. Nakalimutan niyang wala nga pala siyang maalala. Mabilis siyang nag-isip ng idahilan sa binata. Yes, nabanggit sa akin ni Miss Cara. Ang sabi niya, ang pinagkakaabalahan mo ngayon ay ang pag-upo bilang CEO sa kumpanya niyo. Ngumiti si Michael at naniwala sa paliwanag ng dalaga. Yes, kapag okay ng lahat, ay isasama kita sa kumpanya at ipapakilala sa lahat. Nakangiting tumango si Asunta. Binuhat na naman siya ng binata at dinala sa dining room. Ibang putahin na naman ng ulam ang nakahain pero gusto pa rin niyang mangayon. As usual, mukhang may mga mata si Amanda sa hapag kanina nila at timing ang pang-istorbo sa tawag. Dala pa rin kasi ni Michael ang cellphone nito at nakapatong sa lamesa. Hey, hindi ditong room ko. Si Tani Asunta sa binata at buhat na naman siya nito. Sa room ko na ikaw manood upang nakikita kita habang nagtatrabaho ako. Pero may istorbo lang kita, Michael. Tutol niya sa nais mangyari ng binata. No, dito ka lang sa tabi ko. Kaya ako inuwi ang trabaho dito dahil sa'yo. Awang ang bibig at hindi siya makapaniwalang napatitig sa mukha ng binata. Nang ilapag na siya nito sa kama ay sakalang nito sinalubong ang mga titig niya. Marahan niyang pinisilang baba ng dalaga at ngumiti. Close your mouth at baka hindi ako makapagpigil. Parang robot na sinunod niya ang utos ng binata. Nang nakabawi inirapan niya to. Huwag mo kong sisihin kung hindi mo matapos ang trabaho mo. Pananakot pa niya sa binata. At kapag natapos ko ng mas maaga, napalabi siya at naging simpatiko pang ngiti sa labi ng binata. Napatingin siya sa inuwi nitong trabaho. Para sa kanya ay mahirap yung matapos ngayong gabi. Mapaaga pa kaya? Kapag natapos mo ng mas maaga ay may reward kang kiss sa akin. Biglang umaliwalas ang aura ng mukha niya at pati ang mga matay nakangiti na sa dalaga. Wala nang bawian yan ha? Napapangiti na rin siya at parang bata itong makatanggap ng premyo kapag babalo. Sumandal na siya sa headboard at binuksan ang television. Sinadya niyang lakasan ng volume upang asarin ng binata at istorbohin ito. Ngunit parang hindi apektadong binata, parang sinapian pa ito ng ekstra kasipagan. Seryosong hinarap ni Michael ang papeles. Nagsuot na rin siya ng salamin sa mata upang hindi sumakit at maraming binabasa upang pag-aralan. Sa una ipanay ang sulyap niya sa dalaga. Ramdam niyang tumitingin din ito sa kanya, ngunit magaling ang dalaga at hindi nagpapahuli sa kanya. Isang oras nang nakalipas ay abala na si Michael sa ginagawa at mukhang nakalimutan na siya. Nakailang hikab na rin siya at pilit nilalabanan ng antok, ngunit traidor ang mga mata. Kusang pumipikit ang mga mata niya hanggang sa hindi na malayong nakatulog na siya. Napangiti si Michael nang makitang tulog ng dalaga. Ayaw niyang mangalay ang leeg nito kaya inayos niya sa pagkahiga. Mukhang epekto pa rin ng gamot kaya ang dali nitong antukin. Hindi pa ramdam nito nang ginalaw niya ito. Kaya ayaw niya talagang mapag-isa ito, lalo na sa gabi. Kahit sarili niyang pamamahay ito ay maraming bantay at ayaw niya maging kampante. Nag-aalala siya at hindi nito kayang ipagtanggol ang sarili. Nagising si Asunta na parang may nakadagang mabigat na bagay sa kanyang tiyan
Agad niyang tinignan iyon at hinawakan. Nalaki pang mga mata niya nang makitang kamay iyon. Babalikwas na sana siya nang bangon at tinignan kung sino may-ari ng kamay, ngunit sumakit ang braso niya. Natukod niya kasi ang siko. What's wrong? May masakit ba sa'yo? Inaantok na tanong ni Michael sa dalaga. Saka lang siya nakahinga ng maluwag na makilalang boses ni Michael. Hindi niya kasi tumalingon sa kinahigaan dahil sumasakit ang sugat sa ulo kapag tumatagilid yun upang matingnan ng katabi. Nating, sorry't na istorbo kung tulog mo. Huwag mong isipin yan. Matulog ka lang mulit, nandito lang ako. Kinintala niya ng halik sa noo ang dalaga. Napangiti si Asunta at muling pumikit ng mga mata. Saka na niya alamin kung sinong dapat manalo sa kanila ng binata. Naunang nagising si Michael kinabukasan. Ang ganda ng umaga niya at nakatabi pa niya sa kama ang babaeng pinapangarap na niya ngayong makasama habang buhay. Napabisita ka, nakangiting bati ni Aldrin sa kaibigan. Nilibot ni Michael ang tingin sa loob ng opisina ng kaibigan. Masasabi niyang maalaga sa gamit ng babae. Gusto kitang imbitahin kahit ikaw ang unang nakaisip na dapat iselebra ang pagkaupo ng lalaking yun sa kumpanya. Wow, really? Mukhang excited na tura ni Aldrin. Yes, gusto ko kasing ilabas din si Asunta at nainip na sa bahay. Ipakilala ko na rin pala siya sa lahat. Ngumiti si Aldrin at sobrang saya. Masaya siya dahil may isa katuparan ng planong nabuo kahapon. Ipapakilala ko rin sa iyo ng maayos ang babaeng nabuntis ko. Pagpapatuloy ni Michael. Kailangan ko bang pumorma ng husto bukas? Nakangising biro ni Aldrin. Pwede, malay mo at bukas mo na rin matagpuan ang babaeng nakalaan para sa'yo. Ang babaeng handa kang tanggapin sa kabila ng lahat. Kumindat siya sa kaibigan at inakbayan ito. Ngumiti pa rin si Aldrin kahit hindi gustong narinig. Salamat pare, pero alam mo kung saan ako masasaya? Pumalatak si Michael. Hindi ko inusisa pang gusto ng kaibigan. Babalik na ako sa opisina ko pare. Nakangiting tumango si Aldrin nang wala na si Michael ay nagmamadaling denial niyang number ni Amanda upang paghandain ang mga to. Nakapasok sa opisina, tinawagan ni Michael si Ramil. Meron talaga siyang number nito at kinuha niya dito noong nasa ospital pang dalaga. Nagulat si Ramil dahil sa nais mangyari ni Michael. Lalo siyang hindi makapaniwala at gusto umano siyang makausap ni Asunta. Nagtataka lang siya at mukhang lumuwag kaagad ang guard ni Michael sa pagbabantay kay Asunta. Sobrang saya ni Amanda nang sunduin siya ni Michael at kakain sila sa labas. Pero paglabas niya ng silid ay disappoint siya dahil hindi si Michael na naghihintay sa sala kung hindi ang driver nito. Nasaan si Michael? Mataray niyang tanong dito. Hinihintay po kayo sa sasakyan, magalang na sagot ng driver. Inis na naglakad si Amanda palabas ng bahay pero umaasam na makita sa labas ng kotse si Michael at pagbuksan siya ng pinto. Ngunit hindi na naman nangyari ang inaasahan niya. Ma'am, dito po kayo sumakay. Binuksan ng driver ang front seat ng sasakyan ngunit muling nagsara yun dahil tinulak ng babae ang pinto. Sa tabi ni Michael ako uupo, mata rin niyang turan at tinirapan ng lalaki. Sorry po ma'am, pero katabi po ni Sir Michael si Miss Asunta. Magalang na ani ng driver. What? Gulat at galitan na patingin si Amanda sa nakasara pa ring pinto sa likod ng sasakyan. Kaya ba hindi siya sinundo sa loob ni Michael? Pero bakit kasama ang babae? Gusto niyang magwala dahil sa inits pero pinigilan niya sarili. Kamuntik na niyang nakalimutan ang sinabi ni Aldrin kahapon. Hindi nga pala pwedeng wala si Asunta sa pagsasalo-salo mamaya. Mabilis niyang hinamig ang sarili at kumalma. Ngumiti sa driver at sinanyasan tumbuksan na muli ang pinto. Ngumiti si Asunta kay Amanda nang umupo ito sa unahan. Hi, mukhang nahihiyang bati niya dito. Gustong irapan ni Amanda si Asunta pero nakatingin sa kanya si Michael. Pilit siyang ngumiti sa babae at pinakitang okay lang sa kanya na itong makatabi ni Michael. Babe, kamusta ng pakiramdam ni Asunta? Ayos lang ako, magaling kasing mag-alaga si Michael. Si Asunta nang sumagot sa tanong ng babae na alam niyang gusto na siyang sakalin sa isipan nito. Agree ako na magaling mag-alaga ang fiancé ko dahil din kasi sa kanya mabilis ako nakarecover mula sa traumatic. I am better now because of him. May diin ang bawat katagang binitawan ni Amanda. Gusto niyang ipaalam sa kaagaw sa puso ni Michael na walang special sa ginagawa dito ng binata ngayon. Yes, he's the best. Kaya siguro mahal ko siya noong hindi pa nawalang amnesia ko. Sobrang caring niya kasi at inuwi pa sa bahay ang trabaho upang maalagaan ako. Hindi rin siya pumayag na hindi sa room niya matulog. Parang nabulunan bigla si Michael ng sariling laway dahil sa huling sinabi ng dalaga. Wala namang problema na may ibang makaalam. Pero iba kasi ang iisipin na nakarinig kaya hindi niya akalaing masabi yun ng dalaga.
What? Natulog kayo sa iisang silid? Galit na naibulalas ni Amanda. Wala ka bang delikadesang babae at nagawa mong tumabi sa taong ikakasal na? Galit na sumbat niya kay Asunta. Amanda, watch your mouth. Galit na sita ni Michael sa babae. Pero babe, totoo naman. Ano na lang ang sasabihin ng ibang tao kapag nalamang it's none of your business. Tigagal si Amanda at sinigawan na siya ni Michael. Sobra siyang napahiya at pagtingin niya kay Asunta ay nakahulmang matipid ng ngiti sa labi nito. Pinagtatawanan siya at ang tingin ipinukol nito ay mukhang naaawa. Kung ano man ang ginagawa ko, hindi mo nasakop yun. Huwag mong pagsalitaan ng hindi maganda si Asunta dahil ako ang makakalaban mo. Dugtong pa ni Michael habang masama ang tingin kay Amanda. Pero hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Itiko mo na lang ang bibig mo at ayaw ko ng maingay. Naiiyak na tumuwid ng upo si Amanda. Daig pa niyang nasampal dahil sa mga sinabi ng binata. Michael, hindi mo dapat siya sinisigawan at buntis siya. Naikuyom ni Amanda ang palad na nakapatong sa hita na marinig ng malumanay na tinig ni Asunta. Pinamumukha pa nito lalo sa kanya na dahil lamang sa bata kaya dapat maging mabait sa kanya si Michael. Sorry at nasaksihan mo pang ganito. Kahit anong mangyari, tandaan mo mga sinabi ko sa'yo, okay? Nakangiting tumango si Asunta. Totoong masaya siya dahil pinatutunayan lang ngayon ni Michael na walang halaga sa puso nito si Amanda. Halos dumugo ng labi ni Amanda dahil sa mariing pagkalapat noon. Puno ng galit at selos ang puso niya ngayon dahil kay Asunta. Gusto niyang malaman kung anong sinabi nito ni Michael. At mukhang hindi apektado sa sinabi niyang siya ang fiancé ni Michael, kaya dapat ilugar nito ang sarili.